Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Yutangonan, ay narito muli upang pangunahan ng episode 264 ng Ride On Ministry sa araw na ito ng Lunes, November 30, 2020, na kung saan ang araw na ito ay holiday, Bonifacio Day. Yes, purihin natin ang Panginoon. Yes, ang Ride On na ministry. Ride on with Jesus Christ. Ride on with His words. Ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay manalangin. Iniirog at pinakamamahal naming Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Pahintulutan mo ang aming mga pusong uhaw sa inyong presensya, upang ikaw, Panginoon, ay aming makadaupang palad sa pagkakataon na ito na kaloob mo sa amin. Ikaw ang siyang mahayag sa buhay namin, O Diyos, at ikaw, Panginoon, ang siyang kabanal-banalan na maghari sa amin. Sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu, alam namin, O Diyos, na kami po ay ma-inspire, ma-empower, at madiligan muli ng inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Napakabilis ang araw na naman ng Lunes, di po ba? At bukas ay magsisimula na po ang December 1. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem reign. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King.
Majesty. Worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Yes at amen sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po ba na holiday ang araw na ito? Yes, holiday po ang araw na ito at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At ito po ang siyang tinatawag natin na Bonifacio Day, ang ating kababayan na kung saan ay isa sa mga bayani natin na tinaguriang ama ng katipunan. Matagal na rin ang panahon ng lumipas dahil ito ay pambansang holiday. Umawit tayo ng isang makabayan na awit, Pilipinas kong mahal, na ito po ay nilikha ni Francisco Santiago at Ildefonso Santos. Alam niyo po ang awit na ito ay pwede po kayong sumabay. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Bayan sa silangay hiyas, Pilipinas kong mahal, kami iyo hanggang wakas. Pilipinas kong manghal, mga ninuno naming lahat, sa'yo'y naglingkod ng tapat. Ligaya mo'y aming hangad, Pilipinas kong mahal. Amen sa ating Panginoong Diyos. Pakamamahalin natin ang bansang Pilipinas, sapagat yan ay kaloob pinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya awitin natin muli itong awitin na ito, at purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Dapat alam natin ang awiting ito sapagkat ito po ay tunay nga naman na makabayan bilang kapahayagan ng ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang.
bayan sa silang ay hiyas. Pilipinas kong mahal, kami iyo hanggang wakas. Pilipinas kong mahal, mga ninuno naming lahat, sa'yo'y naglingkod ng tapat. Ligaya mo'y aming hangad, Pilipinas kong mahal. Yes, amen sa ating Panginoon. Napakaganda ang awit na yan. At tunay nga naman na dapat natin pakamamahalin ang ating bansang kinabibilangan. Na ipagtatanggol natin ang ating pong debosyon ay masumpungan po natin sa unang sulat Pedro Kabanatang 2 sa mga talatang 11 hanggang 17. Na ito po ay meron pong kinalaman sa alipin ng Diyos, ang alipin ng Diyos. Ngayon, itong salitang alipin, kung titingnan natin sa negatibong pananaw, ay parang hindi maganda yung ibig sabihin nito. Na kung saan ay para bagang lumalabas na bihag, walang karapatan, sunod-sunuran. Pero itong tinatalakay ni Apostol Pedro ay kakaibang konteksto ng pagiging alipin ng Diyos, na sa salitang Ingles ay servant. Ibig sabihin nun ay merong connection sa Diyos, lalo na sa kanyang kapahayagan na si Jesucristo. Kung ikaw ay alipin ng Diyos, you are indeed under the sovereignty and the lordship of God the Father in Jesus Christ. Follower ka. At sa isa pang mas malalim na salita ng alipin ay lingkod. Lingkod ng Diyos. Parang mas magandang pakinggan pa, lingkod ng Diyos. Tagapaglingkod ng Diyos. Tagapagsilbi ng Diyos. Ayon sa verse 11, sa pagkakasabi ng sumulat nito, mga pinakamamahal, sabi niya, ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayanan sa daigdig na ito. Talikdan ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Ngayon, napakalalim ang ibig sabihin yan para sa akin. Of course, meron din kayong pagkaintindi dyan. Unang-una, hindi po natin nilikha ang daigdig na ito. Noong nilikha ang daigdig na ito ay wala pa tayo sa pasimula.
Ngayon, pangatlo ay hindi po natin pag-aari ang daigdig na ito. Sapagkat merong may likha at may-ari ng daigdig na ito na siya mismo ang Diyos. Ibig sabihin nun ay tayo ho ay nagsisilbing mga dayuhan, nakikipamayanan sa daigdig na ito. Ibig sabihin nun, kung tayo man ay nasa mundong ito ho ay temporary. Hindi natin ito maaangkin. Ni wala tayong madadala pagdating ng panahon na kung saan ay malalagutan na tayo ng hininga. At dahil tayo ay dayuhan, nakikipamayanan sa daigdig na ito, kung ilan man taon tayo mamumuhay sa daigdig na ito, yan ho ay napakalaking blessing at pribilehiyong kaloob ng Diyos sa iyo, sa akin at sa lahat ng tao. And because we are in this kind of context, in this world, na kung saan ay kinakailangan na yung buhay meron tayo bilang dayuhang nakikipamayanan sa daigdig na ito, we have to do our best. And of course, in doing our best, kailangan natin ang pinaka-best na makatutulong sa atin upang sa ganon ay magtagumpay tayo sa daigdig na ito. Sa gitna ng maraming struggles ng buhay natin. At isa ho sa mariin na binabanggit dito ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, ay yung pagtalikod. Sa alin? Sa mga masasamang hilig ng katawan. Talikdan ng mga masasamang hilig ng katawan, na kung saan ay maaring ito ang siyang makapagdulot sa atin upang tayo ay maghimagsik laban sa Espiritu at gayon din laban sa kalooban ng ating Panginoon. Ang sinasabi niyang masamang hilig ng katawan, lahat ng mga bagay na kahiligan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, na nagsisilbing ginagapos tayo upang magpatuloy doon sa mahimagsik na damdamin at kaisipan laban sa Espiritu. Kaya nga yung Galatians 5 verses 22 to following verses, lalo na yung 22, magagamit natin upang sa ganon ay masuri natin ang kalagayan natin bilang tao sa harapan ng Diyos. Ano ba ang nagiging bunga ng ating mga buhay? Pakarami yun ng mga bunga ng Espiritu. At gayon din, doon sa 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 13, patungkol sa pag-ibig.
Kaya nga ho, maraming mga tao ang siyang nauuwi sa kasamaan. Kung kayo po ay nanonood ng YouTube na kung saan ay hindi naman pinapalabas sa mainstream media ang mausapin ng di umano insurgency terrorism, ay napakalawak na ang narating sa bansang Pilipinas, ang himagsikan. Papanood ko yung mga umiiyak na mga magulang na kung saan ay sa panahon ng kanilang pasimula ng pag-aaral sa Universidad di umano, magagandang universidad pa na kung saan ay naging daan pa upang sa ganon ay sila'y mahikayat na mamundok, maghimagsik at humawak ng armas. Gayon din, nakalungkot, Pilipino laban sa Pilipino, nagkakamatayan. Kaya nga, tama lang naman yung sinasabi ni Apostol Pedro na kinakailangan na ang tao ay marunong siya na tumalikod sa anumang uri ng masasamang hilig ng katawan. Nang dulot nito ay nagtutulak upang sa ganon ay maghimagsik laban sa espiritu. Ngayon, pangalawa na sinasabi niya na mahalaga sa pagiging lingkod o alipin ng Diyos ay yung sisikapin na mamuhay na maayos. Yan ang kanyang concern sa verse 12. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Lahat ng tao gusto ang kaayusan. Pero nagkukulang lamang doon sa konkreto na pagganap ng ikasasaayos. Di ba maging sa loob ng tahanan ay sinasibihan ng magulang ang anak na umayos ka nga? Ayusin mo yung pananamit mo. Ang iksi-iksi na yan. Nagpalda ka pa. Ayusin mo nga yung ugali mo. Noon ay ang bait-bait mo. Ngayon ay hindi ka na mabait. Kung magsalita nga na ngayon ay parang wala ka ng galang sa magulang mo. At sa totoo lang, mga ka-ride-on sa Panginoon, ay alam natin mismo ang buhay natin at pamumuhay natin kung tayo ay namumuhay na maayos. Lalo na sa gitna ng mundong ito, at lalo na sa gitna ng mga wala pang pananampalataya. Sapagkat sa isang lingkod ng Diyos ay napakahalaga po yung exemplary life.
Yung halimbawa ng buhay natin, yung nakikita sa buhay natin. Ano ba ang nagiging hilig ng ating katawan? Ano ba ang lumalabas sa ating mga labi? Paano ba tayo mag-isip? Paano ba tayo humaharap sa mga iba't ibang klase ng sitwasyon ng buhay? Tayo ba yung sitwasyon na kung saan ay kapag nandoon tayo sa di natin akalain na sitwasyon na kung saan ay dagok sa atin, naaapektuhan ba tayo ng matindi na sa halip na kakitaan ng pagiging ehemplo ay lumalabas yung tunay na pagkatao na kumukulo din pala ang damdamin at hindi mapigilan iyon, nauuwi sa mahimagsik na damdamin at isipan at hindi na iniisip kung ano ang magiging konsekwensya. Kaya nga ho ay napakamabisa ang buhay na patotoo ng buhay natin. Nangungusap, nagsasalita ang buhay natin sa nakikita ng iba tungkol sa buhay natin, sa mga ginagawa natin kung mabuti o hindi, kung ang pamumuhay natin ay maayos nga ba o hindi. At kung yan man ang siyang sinasabi ni Apostol Pedro, ay nandun yung kanyang sinasabi na pagsasaalang-alang na lang sa Panginoon. At yan ang sinasabi niya sa verse 13, alang-alang sa Panginoon. Pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador at pinakamataas na kapangyarihan. At sa talatang 14, karugtong niyan, at sa mga gobernador na sugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at maparangalan sa mga gumagawa ng matuwid. Ngayon, merong kaparehas niyan Merong parallel na mga verses yan Ayon naman kay Apostol Pablo, kung basahin ninyo yung Romans chapter 13, verses 1 to the following verses. Pero hindi ko na po babasahin yun. Pero merong parehas na pinaparating sa atin. Pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. Sa emperador, ang pinakamataas na kapangyarihan, sa mga gobernador, nasugo niya. Sama na natin yung mga mayors, mga kapitanes. Ngayon, sa critical naman na pag-iisip, ano po? Critical but constructive. Upang hindi tayo malagay doon sa mapaghimagsik na damdamin at isipan.
Ngayon, ang paninindigan ng church sa akin halimbawa na lang sa bansang Pilipinas, whether we like it or not, nasa Pilipinas tayo. Bahagi tayo ng Pilipinas. At bilang bahagi tayo ng Pilipinas ay merong mga umiiral na mga batas, alituntunin at mga patakaran. At meron din mga nagpapatubad ng mga batas. May mga namumuno mula sa pinakamataas na posisyon hanggang doon sa pinakamababang posisyon sa pamahalaan. Kahit sa usapin ng pabayad ng tax, pasasakop din tayo. Pagre-remit ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, at mga iba pa. At sa napakaraming mga batas, mga ordinansa na ipinapatupad na dapat na kung saan ay nagpapasakop at sinusunod. Dahil kung hindi pasasakop at pagsunod sa mga alituntuning batas na yan ay merong kaakibat na parusa. At meron naman tayong due process. Sa Pilipinas nga, napakalaya dito. Yung tinatawag na demokrasya, talaga namang para sa akin, sobrang demokrasya dito sa Pilipinas. Pero marami pa rin umaangal. Pero meron din yung sitwasyon na kung sino pa yung nagpapatupad ng mga batas. Di umano, di man lahat. Pero meron ay hindi naman sumusunod sa batas na yun. Ngayon, ang isang katanungan na critical dito, paano kung ang mga namumuno ng bayan ay hindi na makatarungan, hindi na makatao at hindi na makabayan ang pamumuno at ginagawa? Nagpapasakop pa rin ba tayo? Pasakop pa rin tayo. Pero yung kaloob sa atin na kalayaan upang magsalita at itama ang hindi ayos, kailangan din yan. Because we are indeed part of that context of life. At diyan pumapasok yung tayo bilang iglesia, tayo na mga mananampalataya, ay nagsisilbi tayong tinig ng Diyos, nagsisilbi tayong konsensya ng Diyos upang magtuwid, upang magpaalaala. At manaig yung katarungan, ang kapayapaan at kaayusan ng Diyos na dapat siyang maghari. Pero, hindi doon sa paraan na kung saan ay maghimagsik tayo. It should always be in the context of non-violent approach.
of being a good citizen na makatutulong sa pagsasaayos at sa ikabubuti at ikauunlad ng bayan at ng mamamayan para sa kapakanan ng lahat. But still, we have to have this life with humility. Na kung saan tayo po ay nagsisilbing huwaran nga sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Sa sarili man natin, sa loob man ng tahanan natin, sa barangay man kung saan tayo kabilang, sa bayan man, probinsya, at sa bayan natin at gayon din, sa buong mundo, at gayon din sa usapin ng kalikasan at mga iba pa. Kaya nga ho, yung sinasabi diyan ay kung ano man yung hindi pagpapasakop at hindi pagtubag. Na masamang mga gawa ay merong ang kaakibat na kaparusahan nang naayon sa batas. Ngunit yaong gumagawa ng may kaayusan at kabutihan ay sila'y mapararangalan. Ngayon ang sinasabi ni Apostol Pedro sa talatang 15, ano bang ibig ng Diyos? Sapagkat ibig ng Diyos na mapabulaanan ng inyong wastong pamumuhay. Ang sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan. Well, tayo mga lingkod ng Diyos ay hindi natin ma-please lahat ng tao. Kahit sa loob ng church, ang lingkod ng Panginoon ay hindi niya ma-please lahat. Meron na meron yung kontra. Meron na meron yung ang ginagawa lagi ay naghahanap ng kamalian ng lingkod ng Panginoon. Meron naman yung very appreciative, supportive, prayerful, at nakikiisa sa gawain ng ating Panginoon. And how much more in the larger scale of context na kung saan ay mas marami yung walang pananampalataya. Kaya dito tayo tinutulungan ng Diyos nang sa gayon yung ating mga wastong ginagawa at paglilingkod na merong kaayusan. Siya mismo ang siyang nagtatanggol sa atin. Siya mismo ang siyang gumagawa ng paraan. At siya mismo sa pamagitan ng kanyang Holy Spirit na kung saan ay sinasabihan tayo na huwag ka maapektuhan, huwag ka mabahala, tuloy lang. Ganyan talagang buhay. Merong kontra-kontra, merong problema, merong pagsubok. Tuloy mo lang ang paggawa ng mabuti na may kaayusan. Sabihin mo sa katabi mo niyan, tuloy lang. Tuloy lang tayo. Ngayon, dito sa talatang 16, maliwanag naman sinasabi diyan ni Apostol Pedro na kung saan kayo'y malaya.
Di ba ang sigaw ng Katipunero ang kalayaan ng demokrasya at gayon din upang makalaya sa mga mapanakop sa panahon na iyon? Hanggang sa ngayon ay sigaw pa rin yan ang kalayaan. Kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos. Alam ninyo, sa Pilipinas, talaga naman napakaluwag, malayang malaya. Pero nakakalungkot pagkaminsan kung sino pa yung sumisigaw ng kalayaan, kung sino pa yung sumisigaw ng demokrasya sa kalaunan, pag naupo pa na, sila pala yung gumagawa ng katiwalian. Sila pala yung mga merong vested interest. Sila pala yung hindi tumutupad sa tunay na kahulugan at kabuluhan at inaasahan ng pagiging malaya, pagiging demokratikong buhay sa isang bansang di umano na sinasabi nga na democratic country, the only Christian nation sa Asia. Meron ba kayong nakikita mga sitwasyon na kung saan ang kalayaan ay ginagawang kadahilanan upang makagawa ng kasamaan? Meron, ang dami. Di ba? May mga gumagawa ng lantan, may gumagawa ng mga patago. Kaya nga meron mga namumuhay under the table. Kaya nga meron mga katiwalian at iba pang hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kundi ang sigaw na sinasabi ni Apostol Pedro ay mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos, mga lingkod ng Diyos na totoo, na may totoong pag-ibig. Sa Diyos, may totoong pag-ibig sa kapwa at sarili at merong totoo at wagas na pag-ibig sa bayan. Dito, binabanggit na Apostol Pedro yung mga napakahalagang mga values na dapat na isaalang-alang lagi. Sa verse 17, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Ang kahalagahan ng paggalang o pagrespeto, ang kahalagahan ng pagmamahal, ang kahalagahan ng pamumuhay na merong takot sa Diyos at gayon din ang kahalagahan ng merong paggalang sa mga pamunuan. Sana po ay nagbigay po ng pansin niyan. Ngayon, dahil po sa ang araw na ito, Bonifacio Day. Ano po?
Niresearch ko yung kanyang composition Andres Bonifacio, Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Ang binabanggit dito, alin pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Alin pag-ibig pa wala na nga wala. Walang mahalagang hindi inihandog nang may pusong wagas sa bayang nagkupkup. Dugo, yaman, dunong, katiis at pagod, buhay may abutin, magkalagot-lagot. Ang nakaraan, panahon ng aliw ang inaasahang araw na darating ng pagkatimawa ng mga alipin. Liban pa sa bayan saan tatanghalin sa aba ng abang mawalay sa bayan, ngunit may laging sakbibi ng lumbay. Walang ala-alang inaasam-asam kundi ang makita lupang tinubuan. Kayong nalagasan ng bungat bulaklak, kahoy, niyaring buhay na nilantat sukat ng balabalakit makapal na hirap. Muling manariwat sa bayay lumiyag. Ipakahahandog ang buong pag-ibig hanggang sa may dugo'y ubusing itigis. Kung sa pagtatanggol buhay ang kapalit, ito'y kapalaran at tunay na langit. Alin pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Gaya ng pag-ibig sa tinabuang lupa, alin pag-ibig pa wala na nga wala, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Alin pag-ibig pa wala na nga wala. Iyon ang kaniyang tula. Subukan ka nating awitin to. Ano bang tono nito mga ka-ride-on sa Panginoon? Sana maawit natin itong awit na ito. Hindi ko masyadong kabisado itong awit na ito. Sana maawit natin to. Alam niyo ho ba itong awit na ito? Alin pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Alin pag-ibig pa wala na nga wala. Walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong wagas sa bayang nagkupkop. Dugo yamang dunong, katiis at pagod,
Buhay may abuting magkalagot-lagot. Ang nakaraang panahon ng aliw, ang inaasahan araw na darating ng pagkatimawa ng mga alipin, liban pa sa bayan saan tatanghalin. Sa aba ng abang mawalay sa bayan, ngunit may laging sakbibi ng lumbay, walang alaalang inaasam-asam, kundi ang makita lupang tinubuan. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak, kahoy niyaring buhay na nilantat sukat ng balabalaki, makapal na hirap muling manariwat, sabay ay lumiyak. Ipagkahandog-handog ang buong pag-ibig, hanggang sa may dugo'y ubusing itigis. Kung sa pagtatanggol buhay ang kapalit, ito'y kapalaran, ang tunay na langit. Alin pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Alin pag-ibig pa wala nang awala, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Alin pag-ibig pa wala nang awala. Ay, amen sa ating Panginoong Diyos. At nagigisa tayo sa ating pagdiriwang ng Bonifacio Day sa araw na ito. At purihin natin ang Diyos sapagkat Siya po ang tunay na nagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan na dapat natin makamtan at maranasan. Pagpapalaya sa tao, pagpapalaya sa lipunan, sa bansa at sa buong daigdig, upang ang buong mundo tunay nga naman ang kanyang katarungan, ang kanyang kaayusan, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pag-ibig at pag-ahari. Ang siyang manaig at hindi ang pag-ahari ng sino paman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen sa ating Panginoon. Ngayon ay tunghayan natin mga kapatid na kung saan ay mag-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito ng Bonifacio Day. Ang kapatid na Nelly Karurukan ng Bungabong Nueva Ecija.
At ang kapatid na Paulo Labaw ng Lawag City, Ilocos Norte, Resty Sweetie Baaten ng Lidlida, Ilocos Sur, Kathleen Valdez ng Kawayan City, Isabela, Mikey Ramones Garcia Jacoben ng Ilagan City, Isabela, at gayon din ng kapatid na Nedibel Asio ng Delpin Albano, Isabela, Nina Jose Balmaceda ng Mandaluyong City, Manila, at gayon din ng SAMU, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, SAMU. Koreano kasi nagpagawa ng church na yun dun. Bahagi po ng ating Pilipinas yan sa bandang Rizal, Nueva Ecija. At gayon din si Pastor Wilhelmina Dato, ating dating estudyante sa John Wesley Theological Seminary, Philippines, Samal, Bataan. Naging estudyante po natin ito. Pero dyan siya sa bandang Christ Commission Methodist Church, Pilar, Bataan. At ganyan kapatid na Tess de la Cruz ng Santa Rosa, Laguna. At ganyan pinaparating natin ang ating pakikiisang pagdiriwang sa anibersaryo ng kasal ng mag-asawang Reverend Moises Olermo and Mrs. Deaconess Ivy Joy Nanao Nicolas Olermo. Yes. Yung asawa mo nasa United Methodist Church at si Ivy naman na nandyan sa Pilipinas sa bandang Maribelas, Bataan. Tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga kapatid namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buhay sa araw na ito, O Diyos. At salamat po sa karagdagang taon na kaloob mo sa kanila. Salamat, O Diyos, sa kanilang mga buhay na inyong iniingatan at pinagpapala, Panginoon. Salamat din po sa kanilang mga pamilyang kinabibilangan, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang siyang laging makapagbigay sa kanila ng kagalakan. At gayon din ang mga oportunidad, O Diyos, upang sila ay lalo pang tumatag sa kanilang pananampalataya sa inyo at gayon din ang kanilang mga paglagong espiritual. At gayon din po ang paglago sa kanilang mga hanap buhay, ministeryo at gayon din sa iba pang mga pinagkakaabalahan nila sa araw-araw. Aming Ama at aming Diyos, patuloy mo sila na dulutan ng maayos at malusog na pangangatawan, O Diyos, upang sa ganon ay lalo nilang ma-appreciate, ma-enjoy ang buhay na ito na merong kaakibat na pagtatapat sa inyo at gayon din, Panginoon, ang kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon, sa abot ng kanilang makakaya mula sa iba't ibang mga talents na kanilang inyong ipinagkatiwala sa kanila, O Diyos. Dulutan mo sila, Panginoon, ng malusog na pangatawan at makapagtatagumpay sila lagi, O Diyos, sa gitna ng mga hamon at struggles. At gayon din, Panginoon, na marami pang darating na birthdays sa kanilang mga buhay, Panginoon. At pagpalain mo rin hindi lamang sila na natukoy ang pangalan, O Diyos, kundi lahat po ng nagbe-birthday sa araw na ito. Sila man ay sanggol na ipinanganak, sila man ay kabataan, sila man, O Diyos, ay kababahian, kalalakihan. Saan man silang naroon, Panginoon, ay pagpalain po ninyo silang lahat. Gayon din po, O Diyos, ang mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary, katulad na lamang ang mag-asawang Reverend Moises Olermo at Mrs. Deaconess Ivy Joy
Tanaw ni Nicolas Olermo, Panginoong Diyos, na sila'y kapwa mga lingkod mo sa iglesia. Salamat po, Panginoon, sa kanilang pinagdaanan na isang taon, Panginoong Diyos, mula nung sila'y ikasal diyan sa bandang Capitol Methodist Church ng City of Balanga, Bataan. Panginoong Diyos, lalo pa nilang ma-appreciate ang buhay mag-asawa, lalong lumalim at lumago ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa, at gayon din, Panginoon, na patuloy din na sila po ay kinakasangkapan mo sa makabuluhan at malagong paglilingkod at kanilang pangunguna sa church na kung saan sila po ay inyo pong isinugo. Salamat, O Diyos, sa mag-asawang ito na kung saan ay sila po ay biniyayaan mo ng kanilang unang supling, Panginoong Diyos, na pagpalain mo ang sanggol na ito na kung saan ay lumaki, nakaaya-aya, malusog, matipuno, at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay kung paano ang kanyang magulang ay naglilingkod, siya rin ay mananampalataya sa iyo, at sa darating na panahon, Panginoon, ay siya rin ay makabahagi sa gawain ng iglesia kung saan mo siya, Panginoon, nais na gamitin. Pagpalain mo, Panginoon, ang kabuang pamilya sa lahat ng kanilang mga desire, sa lahat ng kanilang mga nais na sa katuparan, Panginoong Diyos. And all other couples, Panginoon, na nagse-celebrate ng wedding anniversary sa araw na ito. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin sa lahat sa kanila. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon, at purihin po natin ang Diyos, at sila po ay ating pong awitan sa pagkakataon na ito, at yes, purihin natin ang Panginoon, at tunay nga naman na maasahan natin sila sa ganitong paraan ng pagkakataon na sila po ay magdiriwang ng kanilang birthday at kaarawan sa buhay. Yes. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain. Nabigyan ka ng buhay na maningning, o lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angking. Lumawig na waag iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating binamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na waag iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary
sa inyong lahat. Yes, happy birthday and wedding anniversary sa inyong lahat na nagse-celebrate. Palakpakan po natin sila at hallelujah at praise the Lord. At gayon din na itsiraman natin kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Hallelujah at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At tunay ka naman na napakasaya po ang mag-celebrate ng birthday. Kaya kailan ho bang birthday ninyo mga kapatid? Malapit na naman ang birthday natin. At December bukas. Yes. January, February. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at napakabilis po ang panahon. At tayo po'y dumako sa ating mga panalangin sa pagkakataon na ito. At hindi po tayo tumitigil sa paglapit sa ating Panginoong Diyos. At tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Salamat po, Panginoong Diyos, sa aming pag-alaala. Sa araw na ito bilang Andres Bonifacio Day. Salamat po, O Diyos, sa naiambag na buhay at gayon din ang paglilingkod niya sa bayan at sa mamayan. Salamat sa legacy ng kanyang buhay na magpahanggang sa ngayon ay nagbibigay po ng hamon sa bawat isa. Tunay nga naman na isang pribilehiyo at pagpapala, O Diyos, na maging bahagi ng isang bansa. Bagaman hindi ito ang permanenteng kinalalagyan namin, O Diyos, at meron kang mas magandang inilaan para sa amin. Salamat po sa pribilehiyo na mahalin ang aming bansa, ang aming kapwa, at higit sa lahat, O Diyos, ay Ikaw. Salamat din, Panginoon, sa maliit man o malaki na maaari naming kontribusyon sa ikaayos, ikagaganda, ikauunlad, ikapapayapa ng aming bansa, Panginoon. Ngay tunay nga na kami pong lahat ay inyo pong kasangkapanin. Lalo tigid, O Diyos, sa pamamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng pag-asa, at gayon din ng kapayapaan at kaayusan, ang mabuting balita ng pag-ibig, ang mabuting balita para makamtan ang bagong mundo at bagong langit, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mensahe ng buhay. Salamat, O Diyos, sa mga makabayan na awitin. Salamat, Panginoong Diyos, na hinahamon mo kami upang talikuran ng kasamaan at upang kami ay maging mga lingkod mo, mga alipin mo, na namumuhay na may kaayusan, namumuhay na matuwid, namumuhay na sumasampalataya sa inyo, namumuhay, O Diyos, na kung saan ay meron pong paggalang, merong pagpapasakop, merong pagmamahal, at merong pagsunod, Panginoon. Kaya tulungan mo kami lagi, O Diyos, sa araw-araw na amin ngang magampanan ang aming mga tungkulin, pananagutan sa bayan, sa aming kapwa, sa kalikasan, sa buong sanglibutan, alang-alang sa inyo, alang-alang sa iglesia, at alang-alang, Panginoon, sa pagtupad namin sa inyong mandato sa amin, O Diyos, na kami humayo at ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan, na magbautismo
na magturo, na magdisipulo, magpagaling, at iba pang maaari naming gawin, Panginoon, na mga ministeryo na Ikaw, O Diyos, ang siyang patnugot, nangunguna sa pamagitan ng Inyong Santong Espiritu. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa Inyong patuloy na paggabay at pag-iingat sa amin sa araw-araw, maging sa aming mga pamilyang kinabibilangan. Salamat po, O Diyos, at kahit sa panahong ganito ay maaari pa rin kaming magtagumpay, mapaglabanan ang lahat ng mga hamon. Nang dahil sa Ikaw ang siyang umaalalay sa amin, nagpapalakas sa amin at nagpapatagumpay sa amin. Salamat po sa lahat ng mga blessings na Inyo pong ipinagkakaloob sa bawat isang pamilya. At gayon din, Panginoon, sa protection mo, sa Inyong pag-iingat, sa Inyong pagliligtas. Sa mga mayayamang kaisipan, karunungan at kaalaman, Panginoon, at kaparaanan na Inyo pong ipinagkakaloob sa amin, O Diyos, maraming salamat. Salamat po sa lahat ng mga challenges, mga hamon, mga storms ng buhay na ito na kung saan lalo kami na napapatatag sa aming pananampalataya at ugnayan sa Inyo. Panginoong Diyos, dalangin po namin ang bansang Pilipinas sa kabuuan. Nanaway hindi lamang pagdiriwang nito ng Bonifacio Day, kundi makita mo, Panginoong Diyos, na sa bawat mamamayan nito, sa bawat nanunungkulan, Panginoon, at sa bawat dako ng Pilipinas, Panginoong Diyos, ay tunay nga naman na namumuhay sa tunay na pag-ibig, sa tinubuang lupa, at gayon din pag-ibig sa kapwa, nakaakibat, Panginoong Diyos, ng makatarungan at makabuluhan, makatotohanan na pamumuhay at paglilingkod para sa bayan at mamamayan, Panginoong Diyos. Patuloy mo, Panginoon, na pangunahan ang namumuno mula sa presidente at sa lahat pa ng mga pamunuan sa iba't ibang mga komisyon, ahensya, departamento at gayon din sa mga different branches of the government at sa lahat po ng mga pinagkakabalahan ng mga gampanin at gayon din ng mga programa at mga proyekto, Panginoong Diyos. Ikaw po ang siyang manguna at magpala at patuloy na magkaloob ng wisdom and knowledge at kaparaanan, Panginoong Diyos, upang sa ganun, Panginoon, ay maging maayos lahat ng gagawin na merong katuwiran at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay tunay nga naman ng bansang Pilipinas sa kabuuan at sa lahat ng sektor nito at gayon din, Panginoon, sa lahat po ng mga rehiyon, ng mga lalawigan, ng mga lungsod, mga munisipalidad at mga barangay at gayon din lahat ng mga pamilya, ng mga smallest units in the society at gayon din ang bawat mamamayan. Panginoong Diyos, na pagpalain mo lahat, na ilayo sa anumang sakuna at gayon din, Panginoon, na kung saan ay magiging matagumpay po ang aming pagharap at paglunas nitong global pandemic na ito, Panginoong Diyos, COVID-19, Panginoon. Panalangin po namin, Panginoong Diyos, na kung saan ay dumating po ang maagang panahon na kung saan ay mag-flatten na ang curve ng COVID-19 at gayon din nalubusan na ito na kung saan ay mawasak at mamatay na ang virus, Panginoon, nabanta at nagbibigay po ng takot at sakit sa tao, Panginoong Diyos. Kaya mahabag po kayo at kaawaan niyo, Panginoon, ang buong bansang ito, Panginoong Diyos, at pagalingin at palayain, Panginoon.
At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay pangunahan mo at pagpalain lahat po ng mga frontliners, Panginoon. Lalo na ang mga medical, Panginoong sectors, Panginoong Diyos, mga paggamutan, quarantine facilities. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga paaralan, mga institusyon, mga establishmento, mga business, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, sa hanay po ng gobyerno, ng pribada, religious, Panginoon, o aming Diyos, lahat po, Panginoon, ay patuloy na pagpalain mo at pangunahan, Panginoong Diyos, sa matagumpay na buhay at gayon din sa lalong pag-angat ng ekonomiya at gayon din ng kasaganaan ng kabuhayan ng bawat isang Pilipino, Panginoong Diyos. At gayon din na makaahon lahat po sila, Panginoon, na nasalanta ng bagyo, Panginoong Diyos, sa iba't ibang dako sa Luzon, Panginoon. Na sila'y iahon, bangunin, Panginoong Diyos, at tulungan mo sila na makarecover, na maitayo ang kanilang mga bahay, at makapanumbalik ang kanilang maayos at mabungang mga kabuhayan, Panginoong Diyos, at maisaayos ang mga barangay at mga lungsod at bayan, Panginoon, probinsya na tinamaan, Panginoong Diyos. Salamat po sa lahat po ng mga tumutulong, ng mga individual, at gayon din ng mga institusyon, mga churches, gayon din ng mga ahensya sa gobyerno, at gayon din ng iba pa na international aid, Panginoon. Pagpalain niyo lahat ng magkalakip-lakip ang lahat na ito, Panginoong Diyos, na makatugon sa kanilang mga pangailangan, Panginoong Diyos. Lord Jesus Christ, salamat po sa mga pinagaling mo mula sa COVID-19 sa Pilipinas na umabot na po, O Diyos, ng 398,624 ayon sa Department of Health, at gayon din ang total recovery sa buong mundo kasamang Pilipinas ayon sa global data ng Johns Hopkins University and Medicine, Panginoong Diyos, na umabot na po ng 43,530,849, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong himala, sa inyong ginawa, Panginoong Diyos, para sa kanilang kagalingan, at salamat po sa lahat po ng inyong mga kinasangkapan, Panginoon. Dalangin po namin na tuloy-tuloy na po ang kanilang paggaling at hindi na po manambalik ang virus na ito sa kanilang mga katawan, kundi sila makapamuhay na malaya na sa COVID-19, at pinagpapala mo rin, Panginoon, ang kanilang pamilyang kinabibilangan. Panginoong Diyos, amin din pong inilalapit lahat po ng mga naulila dahil po sila po ay namatayan. At umasa kami, Panginoon, ng inyong patuloy na pagkakaloob ng ibayong kalakasan at kaaliwan, Panginoon, ang pag-asa at gayon din ang katugunan sa kanilang mga financial need, Panginoon. Ang pamilya ng mga Guerrero, Panginoon, Pastor Ephraim Guerrero, na kung saan ay pumanaw na ang kanyang mahal sa buhay na si Hermie Guerrero, Panginoong Diyos, kung saan ay nailibing na, Panginoon, dyan sa Memorial Garden dyan sa bandang Dasmariñas City at Cavite, Panginoong Diyos. Patuloy mo silang dulutan, Panginoon, ng kaaliwan at kalakasan ang pamilya ng manggagawang ito. At gayon din po, Panginoong Diyos, sa lahat pa ng mga namatayan dahil po sa COVID-19 na umabot na po ng 8,373 sa Pilipinas, at sa buong mundo 1,464,754, Panginoong Diyos. Umaasa kami na patuloy mo silang yakapin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong pag-ibig na magbibigay sa kanila ng kaaliwan at kalakasan, Panginoong Diyos, at mapuno ng kagalakan ng kanilang mga puso at mapawi ang kanilang mga luha, Panginoong Diyos, at gayon din na
Mapanghawakan nila ang iyong pangako ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. At sa kanila na mga buhay, katawan, espiritu at kaluluwa nila, Panginoong Diyos, ay amin pong ipinagkakatiwala sa inyong pangkamay, sa inyong pangangalag at paghahari sa kanila. Hindi lamang sila, kundi lahat po ng yumao sa iba't ibang kadahilanan, Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, ay kami po'y nakikiusap sa inyo na kung saan ay patuloy po ninyo na abutin lahat po ng tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, Panginoong Diyos, na umabot na po ng 429,864 Panginoon na katao. At gayon din sa buong mundo kasamang Pilipinas, na kung saan ay umabot na po ng 63,051,521 Panginoon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sila po ay makararanas ng inyong pagkilos, ang inyong himala, at na makapagdulot sa kanila, Panginoong Diyos, ng lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoong Diyos, at gayon din na mapabuti ang kanilang mga kalusugan at pangangatawan, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoon, na pagpalain mo't pangunahan at kasangkapanin na mabisa at matagumpay ang mga pagamutan, quarantine facilities, at gayon din, Panginoon, ang mga medical practitioners, Panginoong Diyos, na kinakasangkapan mo sa medisina, at sa lahat ng mga panalangin hatid sa inyo, Panginoon, para po sa kanilang mga kagalingan, mula sa iba't ibang mga churches, Panginoong Diyos, sa pangunguna ng mga church workers, at gayon din ang pakigisa ng lahat ng mga mananampalataya mula sa iba't ibang iglesia sa buong mundong ito, Panginoong Diyos. Lord Jesus Christ, we pray that you will impart to them, O Heavenly Father, your compassion and mercy, you being the great provider and great healer, Panginoong Diyos. Marapatin niyo at pairugan ang kanilang bithiin, Panginoon, na sila po ay gumaling lahat. At gayon din na matugunan ang kanilang mga financial need, Panginoon, sa panahon na ito, O Diyos. At umaasa kami, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ang mga kapatid na kung saan ay patuloy po namin na inilalapit sa inyo, sapagat sila po ay meron pong mga pinagdadaanan na karamdaman, Panginoon, katulad po ng pamilya Cronin, Panginoong Diyos, kapatid na Eunice at ang mga membro ng kanyang pamilya na nandyan sa bandang Chicago, United States of America, Panginoon. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Jaime Reyes ng Abukay, Bataan, ang kapatid na Karina Roman ng Los Angeles, United States of America, Bintor de O'Connor, Faustino Bong Silva na kanyang lolo dyan sa bandang Abukay, Bataan, at gayon ng kapatid na Rogelina Liaban, Panginoong Diyos, Lali Acevedo ng Project 7 Quezon City, Merla Zambrano ng Imos City, Cavite, Panginoong Diyos, at gayon din ang kapatid na Leyte Lacandaso ng Marilao, Bulacan, Remigio Nunan ng Sito Balanga, Bataan, na nandyan sa bandang Home Care Center sa Quezon City, Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na Boy Paman ng Mindanao, Panginoon, ang kapatid na Lili Boromio ng Nagilian, Isabela, at gayon din ang kapatid na Bettina Zoe Barangan dyan sa bandang Isabela, Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na Jerry Roberts ng West Virginia, United States of America. At ang kapatid na Florida Estrada Gamoso ng Quezon, Isabela. Vicky Angeles na nasa Ace Hospital ng Quezon City. Reverend Marvin Solayo de Leon ng Manena, United Methodist Church, San Luis, Pampanga. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Nanay Helen Santos ng Valenzuela City, na kung saan nandyan sa bandang St. Luke Medical Center, Panginoong Diyos. At sa lahat pa ng merong karamdaman, Panginoon, saan man sila naroroon, nasa tahanan man, nasa pagabutan man, Panginoon, sa iba't ibang dako sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo, Panginoong Diyos.
ay patuloy mo sila nakadaupang palad at personal, Panginoong Diyos, na inyo pong itouch ang kanilang mga buhay, Panginoon, na personal po silang inyong pagkalooban ng iba yung kalakasan at kagalingan, Panginoong Diyos. Gayon din po ang kapatid na Roxanne Jan, Panginoon, Usalia Bersosa ng Ilagan na City, Isabela, Panginoong Diyos. Lord Jesus Christ, lahat po sila ay pinakikiusap po namin, lahat ng laman ng hospital, klinika o anuman ang tawag, Panginoong Diyos. Dulutan mo sila, aginalduhan mo sila, Panginoon, ng maayos na pangangatawan, malusog na kalagayan, Panginoong Diyos, at gayon din na sila'y gumaling ng gumaling, Panginoon. At tugunin mo rin, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at sa tuwid-tuwid. Aming Ama at aming Diyos, gayon din mo na pagpalain mo lahat po ng mga bansa sa buong mundong ito, Panginoon, na nag-i-struggle din sa panahon dito ng global pandemic, Panginoong Diyos. Pangunahan mo at gayon din, Panginoon, na sana po ay maalis na ang COVID-19 na ito. Mag-flatten na ang curve na ito, Panginoong Diyos, at umaasa kami na muli na ang buong mundo, bawat bansa, bawat sangkatauhan, Panginoong Diyos, ang buong sansinukob sangkalupaan, Panginoon, ay makararanas ng inyong langit, ng inyong pagpapala, at gayon din ng inyong pagpapalaya mula sa COVID-19 na ito. At gayon din, Panginoong Diyos, sa inyong pagpapasagana sa kabuhayan at pangailangan ng bawat isa, at higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang patuloy na kami ay ma-revive sa espiritual na buhay namin, na lumalago ang aming mga pananampalataya, paglilingkod, at gayon din, Panginoong Diyos, na maasahan mo kami sa iba't ibang larangan ng kapahayagan at manifestasyon ng aming pag-ibig sa inyo at sa aming kapwa. Panginoong Diyos, kung meron man kami mga personal na kahilingan, Panginoong Diyos, nalalaman po ninyo. Ang mga hindi namin nabanggit na mga prayer requests, Panginoong Diyos, ikaw po ang nakakaalam, batid mo, Panginoon, at sana po ay inyo pong pakinggan at tugunin ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Linisin mo kami, O Diyos, na kami maging karapat-dapat sa inyo. Na maging karapat-dapat kami na inyo pong maging instrumento ng kapayapaan, instrumento ng pamamahayag ng salita ng Panginoong Diyos, at instrumento ng kasasaayos ng mundo, lalo na sa maliit na sirkulo ng aming kinalalagyan, Panginoong Diyos, mula sa pamilya, sa aming barangay, sa aming bayan, at gayon din sa aming lalawigan, at gayon din sa buong bansa at buong mundo. Panginoong Diyos, tinatalaga namin muli ang aming mga buhay sa inyo, pamilya, at lahat ng aming gagawin sa buong linggong ito, Panginoong Diyos, ay magtagumpay sana, at ikaw ang siyang nahahayag, mapapapurihan at maluwalhati. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yes, Amen sa ating Panginoon. At ating pong tunghayan ng mga ilang mga nagpaabot ng kanilang mga komento sa araw na ito sa ating episode 264, at purihin po natin ang Panginoong Diyos. At habang ini-scroll ang ating monitor, yes, kumusta ho bang inyong mga paghahanda nitong panahon ng Adbyento? Kumusta ho bang paghahanda ninyo sa panahon po ng Kapaskuhan? Ano bang paghahanda meron kayo na pinagkakabalahan sa panahon ito? At kumusta? At alam niyo po ay talaga naman dati-dati ay hindi na po tayo nagkukumot na kapag matulog tayo sa gabi. Pero ngayon ay kumot na kumot tayo sapagkat dama natin ang simoy ng hangin na malamig. Yes, at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at tunay naman na napakabuti ng ating Panginoon. Yes, muna sa ating kapatid na Cheryl, Billy Leonidas,
Ripalda. Kumusta ang buhay? Kumusta ang pamilya mo? Diyan sa bandang San Mateo Isabela, palakpakan po natin, God bless Ripalda family. Yes, hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay, God bless Bishop. Thank you po at gayon din po sa inyo lahat dyan at mula sa kapatid ng Top Fan, Alay Minister Leonardo Dato dyan sa bandang Dubai. Kumusta kayo dyan sa Dubai at kumusta ang mga Pilipinos dyan? Kumusta ang pamilya mo at kumusta ang ministeryo mo? Yes, God bless Dato family. Palakpakan po natin sila lahat dyan sa bandang Dubai. Ang kanyang comment, salamat po Panginoon sa panibagong araw ng linggo. Yes, sisimulan po namin ang umaga ng panalangin at pakikinig sa iyong salita. God bless po Bishop and Ate Jean. Maraming salamat. Patpurihin po natin ang Panginoong Diyos at tunay nga naman ang Diyos ang siyang patuloy na nagpapasimula sa atin ng mga mabubuting mga bagay. At gayon din na salamat sa Kanya tayo po'y ginigising na maaga at malakas tayo na nakangiti at gayon din na kung saan maliwalas ang ating mga mukha at gayon napapanatag ang ating mga puso. Yes, mula sa ating kapatid na Sierra. Kamusta Tita Corazon na Navarro, kaanib po ng Capital Methodist Church dyan sa Tibalang, Kabataan. At kumusta po kayo lahat dyan? Kumusta ang ating church? Kumusta ang ating paaralan dyan? Kumusta ang mga pastor dyan, mga diakonesa, mga kaguruan, mga estudyante at lahat kayo dyan at God bless you all at God bless Navarro family. Palakpakan po natin sila lahat dyan at hallelujah at praise the Lord. Ang kanya comment, pag-isama po sa prayer ang ating maganda at napakabait na kapatid Nelda Navarro Nunan sa kanyang birthday ngayon. Salamat po Bishop, blessings to all. Yes. Happy birthday, kapatid na Nelda Navarro Nunan. Yes, purihin ang Panginoong Diyos at manalangin po tayo sa pagkakataon na ito at tanggapin mo ang napakamaalab at masayang pagbati ng Tita Corazon Navarro. Yes, tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Thank you very much sa buhay po ang aming kapatid na Nelda Navarro Nunan, Panginoong Diyos. Salamat po at siya po'y biniyayaan mo ng panibagong taon na kanyang maisapamuhay. Na ma-enjoy ka, Panginoon, ng gayon na lamang, Panginoong Diyos. Salamat po sa kanyang pamilyang kinabibilangan. Bagaman ang kanyang minamahal na asawa, Panginoon, kapatid na Remy Nunan, Panginoong Diyos, ay nasa home care center pa rin. Pero nandyan ang kagalakan, Panginoong Diyos, na pagdiriwang ng buong pamilyang ito. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na marami pang darating na mga kaarawan sa kanyang buhay, Panginoon. Dalipos ng pagpapasalamat sa inyo, ng pagkakatalaga ng kanyang buhay at gayon din, Panginoong Diyos, na lalo niyang mararanasan ka ng gayon na lamang, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, na dulutan mo siya lagi ng kagalakan ng kanyang puso. At gayon din, Panginoon, na maging maayos ang kanyang kalusugan at gayon din ang lahat ng membro ng kanyang pamilya, Panginoong Diyos. At mga anak, mga manugang at mga apo at gayon din ang kabuuan ng kanilang clan, Panginoon. Maasa kami na ang kanilang mga pangkabuhayan ay pagpalain mo at gayon din ang kanilang mga ministeryong ginagampanan, O Diyos. Matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, lubos na kagalingan at kalakasan para po sa kanyang minamahal na asawa, Remigio Nunan. In the mighty name of Jesus Christ, continue to bless the Navarro family and the Nunan family. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At awitan natin ang kapatid na, yes, kapatid na Nelda Navarro Nunan, yes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, kapatid na Nelda Navarro Nunan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Happy birthday to you. Yes, happy birthday kapatid na Neldan Navarro Nunan. Yes, palakpakan po natin siya. Hallelujah at praise the Lord. At i-cheer naman natin ang buong pamilya ng mga Navarro at Nunan. Yes, happy birthday, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At ganyan mula sa kapatid na top fan na Lay Minister Leonardo Dato, added comment, great color po ang polo shirt nyo. Yes, kulay red. Talaga naman makibaka. Welcoming beautiful morning, beautiful Monday, and His Majesty. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. At hallelujah, praise the Lord. Yes, purihin na Panginoon. Thank you so much for that wonderful, encouraging comment. Yes, mula sa ating kapatid na Elijah Tangonan. Yes, nice to meet you again, kapatid na Elijah Tangonan. Saan ka ba sa Pilipinas? Type mo at malaman natin kung saan ka bayan, saan ka probinsya. Pero natitiyak ko na ikaw ay kamag-anak. Yes, shout all over you at God bless Tangonan family dyan sa inyong lugar at palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning Bishop, nice Monday morning to all. Thank you very much and same to you all dyan at ibula sa kapatid na educator Jocelyn Makatuggal Baklig. Yes, asawa ng ating kapatid na napakasipag na pastor, magaling din na magitar at umawit. Yes, Reverend Alex Baklig ng Jesus the Living Water Methodist Church, Barangay Kabkaben, Maribeles, Bataan. Yes, shout out to Janet, God bless Baklig family, and of course your ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila na Janet. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning sa mga Karide on Ministry. Yes, maraming salamat. Ganyan po sa inyo lahat dyan. Good morning at added comment from her. Good morning Bishop Ate Jean and only Iko Care. Yes, puri ng Panginoon. Maraming salamat po. At good morning po sa inyo lahat dyan. At mula sa ating kapatid na sharer, yes, Tita Corazon Navarro, added comment, Pilipinas kong mahal, nakakaiyak naman na kanta. Yes, palapakan natin ang Panginoon, kasamang iyak. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos at thank you so much for that. Bali natin ang ating bansa, tutulungan natin ang ating bansa at gayon din tayo po ay magmahal sa ating kapwa at tulungan natin ang bansa natin na umunlad ang ating bansa at matiwasay at maging maayos. Yes, ang ating tapan na Lay Minister Leonardo Dato, added comment, di na po nakakakanta yan ng mga bata. Yes, hindi na po alam ng mga bata yan. Meron pang English yan kapatid na Lay Minister Leonardo Dato at Tita Corazon Navarro. Meron pang English yan na yung English na I love my own, my native land. Kinakanta natin yan nung tayo po ay elementary, nung tayo po ay high school. Yes, ngayon din na nire-recite natin yung panatang makabayan noon. Yes, salamat po sa pagpapaalam muli kapatid na Lay Minister Leonardo Dato at gayon din added comment mula sa ating kapatid na educator Jocelyn Makatuggal Baklig, ang pagmamahal sa bayan ay paglilingkod din sa ating Panginoon. Yes, exactly. At purihin natin ang Panginoong Diyos. Pagpalain tayong lahat na Pilipino. Mabuhay tayo. Yes, sigaw natin, mabuhay ang Pilipinas! Yes, palakpakan natin ang Pilipinas at hallelujah, praise the Lord. Amen, amen sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, malapit na pang celebration ng Pilipinas sa December 7. Mapapasigaw na naman tayo. At mula sa ating kapatid na top fan na Lay Minister Leonardo Dato, added comment, pagtunay na mahal natin ang Pilipinas, nakakaiyak nga Ate Cora. Parang gusto ko nang umiyak sa ngayon na. Talaga naman nakakaiyak talaga. Lalo na kung damang-dama natin na minamahal natin ang ating bansang Pilipinas. Kaya hindi tayo tumitigil sa pananalangin. Yes, yes, mula sa ating kapatid na sharer
Tita Corazon Navarro, Aim Pilipinas kong mahal. Yes, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen sa ating Panginoon. At ganyan mula sa ating kapatid na Diyos, mga Togal Baklig added comment. Yes, madapi na po sa kabataan ngayon ang di marunong awitin yan. Kasi di na din naituturo sa elementary na kalulungkot. Ako, college, pinaawit ko yan sa music subject ko. Yes, puri ng Panginoon. Tunay nga na talaga naman hindi na inaawit yan ng mga kabataan natin, mga bata, at kailangan siguro balik-balikan yan. Yes, para sa kanon ay lalo natin ma-appreciate ang ating pagiging mga Pilipino at pagiging bahagi ng bansang Pilipinas. Yes, thank you for that reminder. At ganyan added comment from her. God bless you, Bishop, in your ministry. Thank you very much, and to God be the glory. At ganyan mula sa kapatid na Betty Jean Rosalia Berzosa. Kumusta kayo dyan sa bandang Ilagan City, Isabela? Kumusta ang kalagayan dyan? Bangon, Isabela, Bangon, Cagayan. Yes, God bless Rosalia Berzosa family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. At hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, blessed morning po Bishop Lito, Ate Jean, and everyone. Yes, maraming salamat sa mensahe ng buhay at panalangin. Keep safe po kayo. Lagi ingatan at pagpalaing kayo ng pamilya mo at ministeryo. Amen sa Panginoon. Yes, maraming salamat. Gayon po sa inyo dyan at kaiingat po kayo at pagpalaing ng Diyos. Yes, mula sa ating kapatid na Abel Pimentel Cobangbang. Yes, from Cabanatuan City and Nueva Ecija. Yes, are you from Cabanatuan City, Nueva Ecija? Yes, tiyak ko yan. Yes. Kamusta kapatid na Abel? Kamusta ang buong pamilya mo? Kamusta ang kalagayan niyo dyan sa bandang Nueva Ecija, Cabanatuan City? Yes, God bless Kubangbang family. Yes. Ang kanyang comment, God bless you po. Thank you very much, and same to you and to all of you dyan. At mula sa kapatid na Omenyang Torres Cruz. Kumusta na ho ba kayo kapatid na Omenyang? Kumusta ang kalagayan niyo dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan? Yes. Kumusta na ang Bethel Methodist Church? Kumusta na mga pastor natin dyan, Diakonesa, mga laiko, at different ministries ng ating church dyan? Yes, God bless Torres Cruz family, and to all of you, palakpakan po natin sila na dyan. Yes, King of Kings, Lord of Lords. Yes, puri ng Panginoong Diyos. At gayon ng kanyang added comment, God bless you po. Thank you very much. At gayon din po ang ating kapatid na Tafan Lydia Briones. Kumusta po kayo kapatid na Lydia? Kumusta ng kalagayan ninyo? Sila po ay kaanib po ng United Methodist Church at sila po ay nakabase ngayon dyan sa bandang Sampaloc, City of Manila. Yes, Metro Manila. Kaya puri ang Panginoon, and shout out to all of you dyan at God bless sa Briones sa family. Palakpakan po natin sila. Yes. Ang kanyang comment ay praise the Lord. Yes, praise the Lord at praise the Lord sa ating Panginoong Diyos. At binmula sa ating kapatid na sharer Tita Corazon Navarro, added comment, pag-ibig sa tinabuang lupa by Andres Bonifacio. Yes, puri ng Panginoon. At binmula sa ating kapatid na Achi. Kumusta kapatid na Achi dyan sa bandang Cebu, Visayas? Kumusta ang kalagayan nyo dyan? And shout all of it dyan at God bless you and your family. Palakpakan po natin sila dyan sa Cebu, Visayas. Ang kanyang comment, good morning po. Good morning all. Good morning Bishop. And good morning Sis Leonora Dato. Peace to all of us. More blessing especially to you, Bishop, and to your family. Protection and guidance in Jesus' name. Amen at amen with many emojis. Yes, po din ang Panginoon. Thank you so much. At gayon din na good morning at pagpalain ka ng Panginoon dyan. At gayon din na added comment from her. Birthday ng Father ko in heaven. May your soul, Andres Bonifacio, Andres RCP, rest, peace, eternal life. Akala ko tatay mo na si Juan, si Andres Bonifacio. Yes, in-extend po natin ang ating greetings in remembrance sa birthday ng kanyang minamahal na ama, Andres RCP. Manalain po tayo sa pagkakataon na ito.
Panginoong Diyos, isa pong pagpapala na magkaroon ng magulang. Magkaroon ng ama at ina, katulad po ng father ng kapatid na Archie, Panginoon. Kapatid na Andres Arcipe, na kung saan, Panginoong Diyos, siya man ay hindi na nila kasama ng physical na katauhan, Panginoong Diyos, sapagat siya ay yumao na at nandiyan na sa piling mo, Panginoong Diyos. Pero batid mo, Panginoon, ang kanilang kagalakan na inaalala ang kanyang birthday, Panginoon. Dalawa, Panginoong Diyos, ang kanyang birthday magsilbing inspiration, magsilbing hamon sa kanila bilang mga anak at bilang bahagi ng pamilya na pansamantalang iniwan ng kapatid na Andres Arcipe. Umasa kami, Panginoong Diyos, that you will continue to bless the whole family, to provide all their needs, at gayon din yung protection mo at pag-iingat mo sa kanila. And of course, sa katugunan sa lahat ng kanilang mga pangailangan at gayon din sa pagtatagumpay sa kanilang mga mithiin na nais nila na ma-realize, Panginoon. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At palapakan na natin muli ang pamilya ng kapatid na Achi. Yes, happy birthday sa piling ng ating Panginoon. Paano kaya mag-birthday doon sa kalangitan? Kakaiba kaya yung celebration doon kaysa celebration dito sa lupa? Siyempre, kakaiba. At ganyan ba na sa ating kapatid na birthday celebrant? Palakpakan natin muli, kapatid na Nelda Navarro Nunan. Happy birthday sa iyo. Yes, kapatid na Nelda, ano bang handa mo ngayon? Ano bang nasa hapagkainan nyo? At ano ba ang celebration nyo ngayon na magaganap with your family? Yes, puri ng Panginoong Diyos, and may the Lord continue to bless you and your family. At marami pang darating na mga taon at darating sa buhay mo na iyong ise-celebrate, na kung saan kaakibat na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon at lumalago ang iyong pananampalataya, gayon din ang buong pamilya ninyo. Yes, shout out ulit dyan sa City of Balanga, Bataan. Yes, sila po yung membro ng Capital Methodist Church. At God bless nyo ng family. Palakpakan po natin sila dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Happy birthday. Ang kanyang comment, tunay na tayo ay makabayan. Pagpalain po ang bayan natin, Pilipinas na minamahal. Yes, patuloy po natin na i-bless natin ang ating bansang Pilipinas. Yes. At kaya din na kanyang added comment, maraming salamat po, Bishop, sa magagandang mensahe na ipinahahatid nyo sa lahat ng inyong taga-subaybay sa Ride On Ministry. God bless po. Yan, maraming salamat po at purihin po natin ang Diyos, and to God be the glory, at welcome po sa inyo. At salamat po sa inyong pagsubaybay din. Yes. Kaya mo sa ating kapatid educator Jocelyn na Makatugal Bakli, God and comments. Salamat, Panginoon, sa paalaala na mahalin namin ang aming bansa. Salamat sa mensahe, Bishop. Well, welcome at purihin natin ang Panginoong Diyos. Thank you very much. At ganyan ang kanyang added comment, amen and amen. Yes, plus emoji of prayer. Thank you very much. At amen sa Panginoon. At ganyan mo lang sa kapatid na Elijah Tangonan. Panakpakan natin ang ating kapatid na Elijah Tangonan at sinabi na niya ang kanyang lugar. Yes, purihin ang Panginoong Diyos. At hallelujah, praise the Lord. Mula dyan sa bandang Mekawayan, Bulacan po, Bishop. Yes, puri ang Panginoon, pero hindi po yan ang probinsya mo talaga na napadpad ka na dyan. Yes, puri ang Panginoon. At Elijah Tangonan, Mekawayan, Bulacan. Yes, maalala ko na. Mekawayan, Bulacan. Yes, mula sa ating kapatid na Nelda Navarro Nunan, added comment, Bishop, maraming salamat po sa pagbati at panalangin niyo sa aking kaarawan. Napaluha po ako sa galak. Salamat din po sa kapatid kong si Cora Navarro. Yes, magkapatid pala kayo. Puri na palagay ko ay magkamukha po kayo, magkahawig. Yes, puri ng Panginoong Diyos. At alam mo kapatid na Nelda, kapag tayo po ay
napapaluhay, lumuha lang tayo. Yes, kapag tayo nagagalak, magalak lang tayo. Yes, yan tinatawag natin na tears of joy and joy of tears. Kaya purihin ang Panginoong Diyos at God bless you always. More birthdays to come sa buhay mo. Yes, kapatid na Tapan. Weng Kiam ko. Yes, kumusta dyan sa bandang Riyadh, Saudi Arabia, Middle East. Naging Isabela tuloy. Pero ang probinsya ng kapatid na ito, dyan sa Princess Orduha, Nara, Palawan. Kamusta na kayo dyan? Kamusta ng mga Pilipinos dyan? At salamat doon sa iyong in-upload, pinasan na YouTube channel mo, no? Sa Messenger at kanyang awit. Puri ng Panginoon at umaawit po ito ang kapatid na Weng Kiam. Palakpakan natin siya at God bless. Yes, puri natin Panginoon Diyos. At ang kanyang comment, good morning po Bishop and your family. God bless po. Amen. Yes, amen sa Panginoon. Maraming salamat kayo din sa iyo. Good morning. At sa lahat pa ng mga magko-comment after this live streaming, thank you very much. At kayo din po sa ating mga kapatid na di man sila nakapag-comment ay sila po ay kasama naman natin sa ating live streaming ngayon, episode 264, katulad po ng ating kapatid na Reverend Marcelo Taroma Tabua ng Maria Mora Memorial Methodist Church dyan sa bandang Iba, Zambales. Yes, shout out dyan at God bless Tabua family and of course your ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan. At ganyan din ang ating kapatid na Lolita Eugenio, ang mahal na asawa ng ating kapatid na dating DSE, Reverend Hilardo Jeria Eugenio ng Mataas na Covenant Methodist Church dyan sa barangay Mataas na Kahoy, General Natividad Nueva Ecija. Yes, shout out dyan at God bless sa Eugenio family and of course your ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan. At gaya din natin kapatid na Tita Gloria Kabakungan ng Mega Church ng Quezon City ng Iglesia Methodist sa Pilipinas dyan sa bandang Quezon City, Metro Manila. Yan, shout out with dyan at God bless Kabakungan Family Clan. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Gaya din ang ating kapatid na Vilma Domingo, kaanib po ng Pansol Methodist Church ng Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila. Yes, shout out with dyan at God bless Domingo family. At gaya din ang kapatid na Chep. Yes, Chep JC Rodlem. Ito po si kapatid na Mel, ano? Yes, kapatid na Mel dyan sa bandang Umbertini Cafe, Kingsville, Antipolo City, Metro Manila, Rizal. Part ng Rizal yan. Yes, shout out ulit dyan at God bless kapatid na Mel at pagpalain ka ng Panginoon at gayon din ang iyong business na pinagkakabalan sa kasalukuyan. Yes, palapakan mo natin sila. At sa lahat po ng mga makikinig, makikibahagi sa episode na ito, saan man kayo naroon sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo, ay pinapaabot ang pasalamat at gayon din ang ating prayer na patuloy po kayo na pagpalain ng ating Panginoong Diyos sa inyong kalalagayan at gayon din sa inyong mga pinagkakabalahan dyan. At tunay nga naman na napakabuti ng ating Panginoong Diyos at patuloy po na sinasabi ng Ride On Ministry na God bless and protect us all always. Stay safe and healthy always. Be kind to others always. And of course, to God be the glory always and forever. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. And may we indeed comply every time, every moment for the observance of the so-called health protocols as being implemented by the Interagency Task Force ng ating pamahalaan sa Pilipinas. And of course, sa inyo na kasama dyan sa bansa na kung saan kayo po ay naroon, ay sumunod din tayo sa ating mga health protocols na pinuputupad ng gobyerno kung saan kayo po ay naroon. Mainam na po na tayo pinag-iingat sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi na. Kaya ngayon ay tanggapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama. Ang patuloy na pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon Kristo at gayon din ang pakikibisan, tanglaw at paghahari ng kanyang banal na Espiritu.
sumaatin lagi mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. At ngayon ay bati naman natin ating mga kasama dyan. Sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin sa kanila, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ating pambansang pagbati. Taas natin ang ating kanang kamay. Tingnan natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan. Saan man tayo naroon at tayo po yung sandali. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating dibdib, ang ating puso, at tignan natin muli sila at na merong kasamang napakatamis at napakasarap ng ngiti sa ating mga labi na nanggagaling sa ating mga puso. Sa kaibuturan ng ating mga puso, palakpakan natin ang ating mga sarili sa ngayon. At ating pong ichirang natin ang ating mga patinga. Hallelujah! Praise the Lord! At puli ng ating ng Panginoong Diyos ang oras. Sa pagkakataon na ito ay 11:10 ng umaga. Ang Rydon Ministry ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa sa atin. Tayo magkita-kita muli mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga. Kapag araw naman Linggo ay alas 10 po ng umaga. Kaya nga po, babay sa bawat isa atin at babay at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord.